Welcome to Heart with Mama Colleen. At eto, may makakausap na po tayo. Itago natin siya sa pangalang JR. 27 years old. At isa po siyang lesbian. Hello, JR! The winner, ang kausap po natin ay lesbian. Ayan, linawin lang natin para lang maset natin yung record. Oo, 27 years old. Anong ginagawa sa buhay ni JR? Nagtatrabaho po. Anong trabaho? Okay lang bang malaman o sekreto ito? Lang po. Kantin po. Sa kantin! Saka nagtitinda po ako ng pizza po. Magaling ka bang gumawa ng pizza? Masarap? Masarap naman po kasi mabenta naman po. Mabenta naman. Wala silang magawa. Charot. Thin crust or thick crust? Tama ba? Tama yung tanong ko. Ano mabenta sa'yo? Yung thin crust or yung makapal? Pare-parehas lang po kasi. Pare-pareho. Anyway, eto na JR, no, meron kang kwento ng buhay mo na sabi mo nga ikaw ay broken-hearted. Kumbaga nag-long weekend, pero ikaw long broken-hearted. Kwento mo naman sa amin bakit naging long broken-hearted ito. Ano ba ang kwento ni JR? Speak from your heart. Go. Ganito po kasi yun. Nagpaalam po kasi sa akin na pupunta siya sa akin niya po. Ito munang ikikwento mo ay ex mo o jowa mo as of the moment? Naging live-in partner ko na po siya, 5 taon po. A live-in partner for 5 years. Paano mo siya nakilala? Dati po kasi dito po siya nagtatrabaho sa malapit po, magkatabi po yung pwesto namin. Ano namang binibenta niya? Yung kwek-kwek, proben, chicken skin po. Okay. So, mga parang street foods talaga, no? Tama ba? Sa kantin? Yes, po. Okay. So, nagkakilala kayo dyan dahil magkatabi yung tindahan ninyo. Paano mo siya pinormahan? Paano kayo na-develop? Niligawan ko po talaga siya. Saka yun po, siguro mga 1 buwan po. Tapos yun po, sinagot niya po ako. Sinagot? Pero hindi naman agad kayo nagsama o nagsama din kayo? Agad? Hindi po agad-agad po. Siguro mga 1 taon pa po. 1 taon? Bakit kayo nagsama ng mga panahon na yun? Ano yung naging decision, turning point para magsama kayo? Pinag-aral ko po kasi siya. Talaga? Okay, and then tuloy? Saka pinag-aral ko po siya dito sa Maynila. Bakit saan ang kanyang probinsya? Leyte po. Leyte, taga-asa man? Bisaya? Hindi po ako Bisaya, Bicol po ako. Sabi ko nga. Oo, sabi ko nga. So anyway, dito siya nagtatrabaho and then taga Leyte siya. So pinag-aral mo siya. Kaya nagsama kayo sa iisang bubong. Ano to, college? Pinag-graduate ko po siya ng grade 12. Tsaka ngayon po sana, college na po siya. Kaso nga lang po, yun na nga po, nagloko na. Okay. So anyway, after 1 year, nagsama kayo, pinag-aral mo siya, nagsama kayo for 5 years, correct? Yes po. So anong nangyari sa inyong dalawa? Ang bali po nung yung siguro mga, August, umuwi po siya sa probinsya nila. Tapos po, simula po nun, ayaw niya na pong pahawakan sa akin yung cellphone niya. Sabi niya po, parang lang daw po yun sa eskulahan. Kaya, hinayaan ko na lang po. Okay, linawin lang natin. Umuwi siya ng August. Kailan siya bumalik sa'yo? Mga 1 linggo lang po siya doon. Okay, 1 week. After 1 week, may nakita kang pagbabago. Opo. At yung malaking pagbabago po. Malaking pagbabago. Ito yung una, hindi niya na pinapahawak yung cellphone sa'yo. Cellphone niya po. And then? Saka madalas po kung nagtatalo na nga po kasi nga po napaghahalataan ko na rin. Tapos yun po, nasaktan ko po sa isang beses kasi nga po nabasa ko na po yung cellphone, yung mga chat po nila. Tapos dinilay niya po. Okay. Ito no, pagbalik, tinatago yung cellphone and then one time, nahuli mo na meron siyang cut-text. Wow, kanta yun ah. Nakalimutan niya po kasing i-log out yung account niya po. And so ikaw naman, bilang curiosity, kinalikot mo naman.
Sinaligot ko po. Iba naman po kasi Facebook ang ginamit niya, kaya dininay niya po ulit sa akin. Sabi niya po, wala daw po yun. Ano ba yung mga nabasa mo? Marami po eh. Katulad ng, very chismosa ang mama mo, no? Hindi nga po. Nag-I love you po, palitan po sila. In just 1 week? Ano po, nung January pa daw po yun. Nung January pa po sila nagsimula. Kasi po, sabi po daw dun sa bago niya po, wala na daw po kami nung January pa. Hindi daw po kami nagsasama. Pero ang totoo po, magkasama po kami. Okay. So, kinausap mo yung kachat niya? Yes po. At dun mo nalaman ang lahat ng totoo right from yung kachat niya? Yes po. Paano mo kinausap? Paano mo kinompronta? Nagtutok po kami sa kanya. Hindi na rin po kasi alam talagang totoo. Alam niya po, wala na daw po kami. Hindi, paano mo inentrahan? Ako yung boyfriend ni ganito, sino ka ba? Paano mo siya kinompronta? Paano mo inopen up? Nahuli ko po sila dun sa bahay po ng ate niya. Kasi po, nagpaalam po sa akin, pupunta lang sa ate niya. Hindi ko naman po alam na hindi na po pala sila magkasama po pala sila. So sinundan mo? Ako, pinayagan ko po. Bali po nung gabi po yun, sabi niya po, may school project lang daw po. Pinayagan ko po, tapos, hindi po siya umuwi nung gabi. Yung po pala, sinundo na po sa airport yung boyfriend niya po. Tomboy rin po siya. Teka. Boyfriend, pero tomboy din. Tomboy din po, yes po. Okay. So, sinundo niya sa airport? Yes po. Galing pong probinsyang Ormoc. Okay. Tapos, saglit po siyang umuwi dito sa amin. Sa kahit po na tinitira namin. Tapos yun po, nagtaka po ako, nagmamadali siya. Kumuha po siya ng gamit niya. Yung gamit lang po kasi pupunta lang daw po siya sa ate niya. Kasi nga po, magbe-birthday na yung, ngayon po, birthday po ng ate niya. Pumayag po ako. Tapos po nung gabing yun, nagpasa po sa akin ng picture yung ate niya na may kasama daw po. Tapos, tinanong ko po siya, sino yung kasama mo? At sabi niya po sa akin, kakilala daw po nung asawa ng ate niya. Tapos sabihin niya lang daw po. Tapos po yung pinuntahan ko po sila, ginulat ko po sila, hindi ba ako sabi na pupunta ako. Yan po, saka po siya umamin sa akin na sila daw po. Saka po sila pag-break sa akin yung araw na yun. Anong sabi ng ate? Humingi na lang po sa akin ng pasensya. Halos po, nagmakaawa ako para ako po yung piliin. Pero sa huli po, hindi po ako yung pinili. So, nagmakaawa ka sa kanya? Ako, lumuhod ka nga po sa harapan niya. Para ako lang po yung piliin. Ako nga lang po, wala pa rin ko na lahat. Hanggang ngayon po, inayaan ko na lang po sila. Nangyari po yun ng ano ngayon. Ngayon lang po. Nito lang, 'di ba? Sabi mo birthday kasi ng ate niya ngayon. Yung 19 lang po, yung 19. October 19. Yes po. Oo. Pero kinausap mo ba yung bagong karelasyon ng live-in partner mo? Ano ang sabi niya kung nakausap mo siya? Sabi niya daw po, hindi niya daw po alam na kami pa po. Kasi sabi daw po sa kanya, wala na daw po kami ng January pa po. Hindi ba po kami nagsasama? Humingi ba siya ng pasensya sa'yo? Opo. And then? Humingi po siya sa akin ng pasensya. Tapos yun po, pinakiusap ko sa kanya na huwag niya na lang kung ipuan. Pero talagang mahal niya na itong si yung bago niya. Yes po. Nagkausap pa uli kayo ni girl, hindi na? Hindi na po. Yung boyfriend niya lang po, kachat ko po, kasi binak niya na po ako sa lahat. Yes. Pero buti, nagre-reply si bago. At buti, wala siyang parang iiwan niya yung babae kasi niloko din siya. Walang ganon? O dahil mahal din itong isa, yung girlfriend mo? Hindi po. Parang ano na daw po siya, nagugulan daw din po siya. Parang gusto niya na rin iwan.
ako na lang po nakiusap sa kanya na huwag niya na lang iwan. Andyan na yan. Sabi ko, nangyari na po yan. Panindigan na lang po nila. Paanong naguguluhan? Like, bakit siya naguluhan bigla? Dahil nagsinungaling si girl sa kanya? Yes po. So parang meron siyang trust issues, tama ba? Yes po. So, nung ano lang po, nung nakaraang araw lang daw po, nabasa niya yung mga chat namin. Kaya doon lang niya po nalaman yung totoo nga po. So ngayon, ang problema naman nitong ni lesbian partner niya, yung trust nga, yung tiwala, kung magtitiwala ba siya dito. Kasi kahit papaano, niloko din siya eh, di ba? Yes po. Yes po. Ba't di na lang kayong dalawa? Joke lang. Pwede ba yun? Joke lang. Iwanan nyo yung loko-loko tapos kayo yung magsama. O diba, pinatawa-tawa lang kita ha, kasi alam ko mabigat yan. Nagsama ba naman kayo ng 5 taon, pinag-aral mo siya, diba? Parang lahat ibinigay mo pero hindi pa rin pala naging sapat. Oo, tawagan ulit natin si baby, ano ba, baby girl? Baby boy? Baby less na lang. Oo. Diba ang sakit nun, bebe ko, yung pinagkatiwalaan mo yung isang tao, pero sinira niya yung tiwala mo. Ang sakit nun kasi ibinigay mo na nga lahat, pero hindi pa rin naging sapat. Sadyang may mga ganong klase ng tao, no? So, ngayon, JR, Yes po. ngayon sila pa rin, dahil ikaw ang nagpo-push na wag nang iwan. Ay, teka lang, may napindot ako. Hello? Hello po. So sila pa rin, ikaw lang nagpupumilit na wag hiwalayan ni bagong Les yung ex mo. Tama? Apo. Bakit? Siyempre po, ayaw, kahit, ano po, napamahal na po sa akin siya. Kasi po sabi niya sa akin, pag iniwan daw po siya na lang din. Parang pinaplano niya kung, Ano? parang, Ano ba yung... sinisisi po kasi ako na nag-aaway sila. So etong si ex mo, sinisisi ka. Kaya kami nagtatalo ngayon dahil sa'yo. Mahal niya na kasi itong bago, tama? Yes po. So, Kaya sinabi niya rin po sa akin, kahit maghiwalay daw po sila, hindi na daw po siya babalik. Kaya pinakiusapan ko na lang po yung bago na huwag na pong iwan. Kaya lang, sa bagay, no, kahit naman i-push mo pa itong si lesbian 2K girl, kung medyo may trust issue siya, mahirap din naman. So, siguro wag ka na lang mag-chat, 'di ba? Para hindi ka na lang ma-involve, para hindi na lang ikaw yung masisi. Kasi kung ano man yung dilemma ngayon ni lesbian 2 with your ex, sila na ang may problema nun. Kung ano man yung trust issues ni bagong jowa, again, sila na ang may problema nun, 'di ba? Pero ikaw, kumusta ka? Okay lang po. Slowly moving on. Ako. Pero meron ka pa bang questions? Like, may gusto ka pa bang itanong kay Mama Colleen? Or alam mo naman na ang gagawin mo? Okay na po. Okay ka na. Hanggang ngayon po kasi umaasa pa rin po ako na baka sakaling bumalik pa po. Uy! Tatanggapin ko pa rin naman po. Ay! So, ibig sabihin, hindi ka pa rin talaga nakaka-move on. Hindi mo pa rin sinasarado yung chapter mo with your ex. Hindi pa po. Kasi nung nakaraan pa lang po yung nangyari. Kaya lang, aasa ka, paano kung wala na talaga? Ito na po maging okay. Kaso nga lang, hirap. Mahirap talaga. Kasi 5 taon yan eh. 5 taon yung ginugol mo sa kanya. At ang 5 taon, hindi yan biro. Pero alalayan mo rin ang sarili mo kasi lalo na kung ganyan na may bago na siyang mahal. Yes po. Sige po. 'Di ba? Pero nasa sayo naman yan. Kung aantayin mo pa siya, nasa sayo yan. Pero yung assurance kung babalik siya, wala tayong kasiguraduhan. Yes po. Siguro continue na magpakabisi ka kung ano man ang ginagawa mo ngayon. Yun na nga po ginagawa ko po. And continue praying na maging okay ka.
And hindi naman kita pwedeng diktahan na wag ka nang umasa. 'Di ba? Yung mga ganyang klase ng babae. Kasi alam ko naman matanda ka na, you know what to do. So siguro ako na lang, I will just pray for strength na syempre makayanan mo yung pain. Kasi hindi naman talaga mas biro yung masaktan ka, 'di ba? Apo. Pero kung may message ka kay ex, kung makakausap mo siya ngayon, harap-harapan, kausapin mo siya heart to heart, ano ang sasabihin mo sa kanya? Kunwari, siya yung kausap mo ngayon. Harap? Siguro po. Kausapin mo siya. Lagi na lang po siya mag-iiyak. Binigay ko na po lahat sa kanya. Dahil naman po siya. Sabi niya, okay na po. Okay na po. Okay na. Opo. JR, salamat for sharing your story. And also, sana kahit papaano, nabawasan yung bigat kasi naiiyak mo na kay Mama Colleen. Basta ako, ipagdadasal ko yung strength para sa'yo. I know, hindi siya madali, hindi siya biro. Pero naniniwala ako na matatapos din kung ano man yung bigat na nararamdaman mo. Basta fighting, okay? Opo, salamat po. There's more to life. Alam ko, iniwan ka ng buhay mo. 'Di ba? Isa siya sa buhay mo. Opo. Pero lagi mong tatandaan na nabuhay ka naman nang wala siya. So kakayanin mo 'yan, okay? Opo, salamat po. Alright, maraming salamat JR. Pray. Mahigpit na yakap para sa'yo, ha? Opo, salamat po. Ingat po. God bless po. Ingat din JR. Opo, sige po. May song request ka ba JR para kay ex? Baliwala po. Baliwala? Ano ba yun? Teka lang, tingnan. Binaliwala po. Binaliwala. Okay, binaliwala. Ni Michael, tama? Yes po. Okay. Sige, ipe-play ko yan para sa'yo. Para Sige maging po. okay ka. Okay? Sige po. Alright. Maraming salamat, JR. Ingat ka kung nasan ka ngayon, ha? Sige po. Ingat po. Salamat. Maraming salamat. Bebe ko, yan po ang kwento ni JR dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Alam nyo, 5 years is 5 years. Hindi siya madaling bitawan, hindi siya madaling kalimutan. Masakit sa masakit. Yung feeling mo, binunutan ka ng bagang. Pero alam mo yung pain mo na yan, i-acknowledge mo lang. I-acknowledge mo that you're in pain. I-embrace mo yung pain na yan hanggang sa dumating yung araw na maging okay ka na. Hanggang sa dumating yung araw na matanggap mo na wala na talaga. Basta ipagpipray kita, JR. At sa mga katulad ni JR na ganito ang nararanasan ngayon, lagi niyong tatandaan na there's always a rainbow after the rain. Magiging okay din ang lahat. Ka-winner, yan po ang kwento ni JR. Kung meron kang sausaw, kung meron kang advice, kung nakarelate ka sa kwento niya, speak from your heart. 0977-7000-915 or mamaya, tumawag mamaya sa 0915-3128215. Sa aking pagbabalik, sausaw mo naman ang bibida dito sa programang May Puso. Usap tayo, puso sa puso. This is Heart to Heart with Mama Colleen.